Magandang araw sa mga kapatid kong Subanin sa Zamboanga del Norte, sa mga kapatid kong Mangyan sa Mindoro, at saka mga kaibigan at kapatid ko na ETA sa mga Tarim, Pangasinan. Naka-t-shirt ako kasi medyo mainit na ngayon, summer na ngayon dito sa state ng Maine, no? Malamig kung winter, pero summer medyo mainit na, kaya naka-t-shirt lang ako. Kaya sayang-saya talaga ako sa pagganitong hindi na masyadong mainit. Ang puso ko magalak dahil sa kagandahan ng season ngayon. So anyway, gusto ko lang i-remind sa inyo uli na ang mga manok na binibigay namin sa inyo, meron tayong responsibility na magbigay din. So kung pwede sana, kung makakabigay, kung anong nabigay namin sa inyo, yun din ibibigay nyo in return. Siguro mga either 5 manok na parehong-pareho yung malaki na, kaya na binigay namin sa inyo. Pero ang gusto kong ipahiwatig sa inyong araw, ang concept ng suffering nyo. Bakit tayo naghihirap? At saka paano natin ma-cope? Paano natin hindi naman maiwasan? Paano natin i-fight itong kahirapan at saka suffering sa buhay? Kasi hindi natin talaga hindi natin maiwasan talaga na may suffering sa buhay. Kahit dito sa Amerika, akala mga tao hindi kami nagsasuffer dito. Nagsasuffer din ka dito. Hindi kami exempt sa suffering dahil mayaman ang Amerika. Nagsasuffer din kami. In fact, minsan sobra pa nga suffering dito kaysa suffering sa Pilipinas Kasi ang suffering dito is emotional, no? Loneliness, saka mga other things, no? Maraming problema. So hindi kami exempt from suffering. So bakit tayo nagsasuffer? Tsaka paano natin ma-solve itong suffering na parang hindi masyadong masakit? First of all, nakalagay sa Bible na pag nasasuffer tayo, ang Panginoon, ibabalik ng Panginoon ang kalakasan, ang strength natin. Kasi pag nagsasuffer tayo, nanghihina tayo emotional at saka physically. Pero ibabalik ng Panginoon yan sa inyo. Nakalagay sa 1 Peter 5:10. Babasahin ko sa English, pero i-translate ko ulit sa Tagalog, no? And after you will suffer a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. So, ang ibig sabihin nito, pag nagsasuffer tayo, wag tayo masyadong mag-worry, no? Kasi ibabalik ng Panginoon yun. Ang kahirapan natin, matatanggal yan. Ibabalik ng Panginoon sa dating sitwasyon natin na hindi tayo nagsasuffer. Kasi yan ang promise niya. So, dahil sa Panginoon Jesucristo sa ating buhay, ibabalik ng Panginoon ang kasayahan sa buhay natin. Number 1. Secondly, ang suffering, mahirap ito isipin Ang suffering nagbibigay ng kagalakan. Can you imagine? Nagbibigay ng joy. At saka, ang character natin, ang pag-isip at saka mga gawa natin, lalong gaganda. Tapos meron tayong hope sa buhay. Meron tayong, ano bang hope sa Tagalog? Meron tayong basta may hope, yung idea na maraming darating na maganda sa buhay natin. Yan ang hope yan. Kasi nagalagay sa Romans 5:3-5, no? Basahin ko ulit sa English, tapos i-translate ko ulit. Not only that we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who's given to us. So actually, ang nangyayari, pag mayroon tayong suffering, talagang magkaroon ng kagalakan pagkatapos niyan. Tapos yung character natin, lalong gaganda. Ang buhay natin, lalong gaganda. Siguro, maging kinder tayo, hindi tayo maging masamang tao. Tapos merong hope, tsaka hindi lang yun, kundi dadama natin ang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Yan ang concept ng suffering.
Tapos nakalagay sa Psalms 35, no? Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. Ay, ibig sabihin nito, pag gabi siguro magsasuffer tayo, pero pag umaga, magjo-joyful tayo. Hindi naman bigla, no? Ibig sabihin nito na pag nasuffer tayo, huwag tayo mag-isip ng masakit, no? Kasi babalik ang joy sa buhay natin. Tapos sa number 3, ang suffering, ang paghihirap, ang lalong gumaganda, lalong naging strong ang faith natin because of suffering. Nakalagay sa James 1:2-4. Basahin ko ulit sa English tapos translate ko, no? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So kung i-translate ko sa Tagalog, ang ibig sabihin nito is that ang suffering nagpo-produce ng steadfastness, yung strength sa buhay natin, ng kalusugan sa buhay natin. Hindi lang kalusugan na physical, hindi kalusugan na emotional at saka spiritual. Yan na pupuduce sa buhay natin, ang suffering. Kaya hindi natin dapat iwasan ang suffering. Number 4, ang suffering, sasabi sa banal na kasulatan, sa Bible, suffering, alam mo, maano na yan, lalampas yan. At saka may magandang purpose nitong suffering talaga. Lalampas yan. Huwag kayong isipin itong suffering habang buhay nyo. Lalampas yan. Kasi nakalagay sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called to His purpose. Kung mahal natin ang Panginoon, at saka nagsasuffer tayo, malalaman natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Malalaman niya answer, bakit ako nagsasuffer, Panginoon? Bakit ako nagsasuffer? Sasabihin ng Panginoon kung bakit, ang purpose sa buhay natin. Tapos lastly, kaya nagsasuffer tayo para meron tayong experience na matutulungan natin ng iba nagsasuffer din. Can you imagine that? Kung hindi ka nagsasuffer, hindi mo matutulungan ng ibang tao. Kasi hindi mo alam kung paano makaraos ng kahirapan. Pero kung nakaraos ka ng kahirapan, meron ka masasabi sa mga tao nagsasuffer. Nakalagay sa 2 Corinthians 1:3-4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are also in affliction. So, ibig sabihin nito, translate sa Tagalog, kung hindi tayo magsasuffer, hindi tayo makakatulong kasi hindi natin alam kung ba ang concept ng suffering. Pero pag naghihirap tayo, meron tayong masasabi, sabi natin sa kaibigan natin, alam mo, huwag ka masyado kasi mayroong purpose ang suffering sa buhay mo. So, pwede tayo mag-advise sa tao na nagsasuffer. Kung hindi tayo nagsasuffer, wala tayong compassion, hindi tayo mag-iisip makakatulong sa ibang tao. Pero pag nagsasuffer tayo, matutulungan natin ibang tao sa salita natin, sa salita ng Panginoon, matutulungan natin ang mga tao nagsasuffer. Yan ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, no? Kasi naghirap din ako eh. Alam mo, 2 years ago, na aksidente ako, no? Nabali yung wrist ko, tapos yung ribs ko, tapos yung paa ko na damage, no? Hindi ako makakalakad for a long time. So, ang hirap. Pero alam ko bakit. Kasi lago ako naging strong ngayon dahil sa akin kahirapan. So, yun ang gusto kong isabihin sa inyo lahat, no? Na ang suffering hindi masama. Nakakatulong sa buhay natin, sa spiritual, sa emotional, at saka sa physical buhay natin. Thank you very much sa pakinig ninyo. At saka nagagalak talaga ako na nakikinig kayo, na mayroon tayong connection. Kahit na malayo ako sa inyo, mahal na mahal namin kayo. Kaya kami tumutulong sa inyo lahat. God bless all of you.